Pangalawa sa ating lahat, tayo pong lahat ay magpupuri, maharap sa ating Diyos, sa hari ng mga hari. Kung tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay magpasakop sa ating Ama sa oras na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan. Narito yung mga anak mo, Ama. Humihingi na yung awa. Tunay o Diyos na ikaw ay mapagpatawad na ang mga mapagmahal. Sakupin mo yung aming mga buhay. Ikaw po yung manguna sa amin sa oras na ito. Walang po kami kakayan na. Ito yung may kakayan ng aming buhay. Sa iyo po namin lahat inaalay ang aming awit, O Lord. Ito yung aming pupurihin, itataas sa aming kalagitnaan sa oras na ito. It's about you, O Lord, na maghari sa gawain ng Pilipino Ministry. Salamat po sa pagsama mo sa amin sa oras na ito. Buong habag, O Lord, nakawaan mo kami. Salamat po sa iyo po ang pinakamataas na kapulihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Our call to worship is taken from Psalm 67 verse 5 to 6. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. Amen? Amen? Mga kapatid, gamitin natin ang ating kamay, gamitin natin ang ating mga katawan, umawit, sumayaw, magpuri sa ating Diyos. Amen? Kung magpapakumbaba tayo, magpasakot sa Kanya dahil siya yung kinakailangan na maitakas sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Amen? Sama-sama tayong magpuri dahil ang lahat ng kapurihan ay para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Every
want to see Jesus lifted high, above the flies across this land. And all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, above the flies across this land. And all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little breaking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds down, coming down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, above the flies across this land. Then all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, above the flies across this land. Then all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Thank you, Lord Jesus. Commit, O Lord, that You are our strong God. That in everything, O Lord, we keep on praising You, O Lord. In every situation that we have, O Lord, we step into our life, O Lord. That You are our living God, giving hope, O Lord. Ikaw ay Diyos na sumasama sa amin sa mga oras na ito. Salamat po, Ama. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa pag-asa. Salamat sa habag. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke Your name into the night. Who could have darkness so loud of mercy, or through the shadows of my soul? The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could
Diyos. Let's welcome His presence. Yes, oh God, we thank you for your goodness, for your mercy, oh God, for your love, for your sacrifices for us. You died on the cross for our sins. We thank you for the blood of Jesus who shed on the cross to wash our sins, oh God. We just bless you, we just honor you, we just give you praise. Everybody, people of God, say hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless you, Jesus. Honor you, Lord. We just give you thanks, oh God. Lord, hindi mauubos ang aming mga salita sa kasalanan. We give you praise, oh God. Hindi mauubos ang aming mga salita sa pagbigay ng papuri at pagpugay sa iyong pangalan. You truly deserve the praises of your people, oh God. Wala na po kaming ibang sasawahin. Wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang pupurihin. Kundi ikaw lamang, Lord God. You are our Savior. You are our God. You are our loving Father. Lord, you are a powerful God, Lord. Kailanman hindi mo kami iniwan. Kailanman hindi mo kami nakalimutan. Kailanman hindi mo pinipigyan ang iyong mga magkakala sa amin, Panginoon. Lahat ng aming ginagawa, ang aming sitwasyon ay langkad sa iyong harapan, Panginoon. Here we are, Lord, this morning. We are your people. You saved us, oh God. Sa araw na ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Kalakip na aming mga panalangin with faith, oh God, that you are there, Lord, listening, Lord God. You are there, Lord God, waiting for us, Lord, to humbly come to you. Sa biyaya, Lord, sa iyong paanan, Lord God. Lord, today, sa aming pasasalamat, inahahain din namin ang aming mga pangangailangan, Panginoon, with faith and belief, Lord, that you are God, Lord, na nakakarinig. Ikaw ang Diyos na nakakaalam. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Ikaw ang Diyos na hindi tikom ang iyong palad upang abutin ang bawat isa sa amin, Lord God. Lord, salamat po dahil sa lahat ng oras na riyan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, tinataas namin sa iyo ang aming kapatid. She is so special to you, O God. Tinataas namin ang fast recovery ni Leah, Panginoon. Yes, ng operation, Lord God. Lord, alam ko na matapang ang batang ito, pero nais namin, Panginoon, na patuloy ko siyang pagalingin. As she grow up, O God, your mercy, your love will continue to cover her, O God. Lord, dalangin mo ng bawat sugat na nasa kanyang mga katawan, tulad na yung latay, Panginoon, ito ay gagaling, Lord, sa iyong puno, O God. Ipuin mo ang batang ito at patuloy mo siyang kalakihin with fear, Lord God, at gagamitin mo siya ayon sa iyong kalooban, Panginoon, sa kanyang paglaki, at maging sa oras na ito, Panginoon, ang iyong mercy, ang iyong grace ay patuloy na dumali sa kanya, maging sa kanyang mga magulang, provide every needs, O God, physically, financially, emotionally, cover all the rest of the family, O God, with love, with mercy, and grace, O God. Lord, patuloy din namin tinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas, minamahal naming bansa, O Diyos. Nakikita mo ang sitwasyon ng aming bansa, Lord God, na
Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Umiiyak kami na yung kahabagan ng aming bansa, O Diyos. Dalangin ko na patuloy mong palawakin ang iyong gawain sa aming bansa. Ang bawat isang Pilipino ay maghahanap ng iyong mukha higit sa lahat. As you bless our people, O God, as you bless our countrymen, O Lord, patuloy mo iangat ang aming ekonomiya, O God. Ikaw ang patuloy na magtaas ng mga leaders na mayroong takot sa iyo, Panginoon. Pangunahan nila ang bansang pinili mo, O Diyos. At hindi ka nila kakalimutan, O Diyos. Higit sa lahat, ikaw ang kanilang paglilingkuran. We pray, Lord God, na sa disaster na naganap, Panginoon, ikaw ang umabot sa kanila, Panginoon. Ang mga pangkailangan nila, abutin mo, O Diyos, ang tunuan. Humihingi kami ng bawat mamamayan, Panginoon, ay magkaisa, magtulungan, with love, Lord, na maiangat ang bawat Pilipino na nangangailangan, O Diyos. Galangin ko na ang mga leader na itinayo mo, na ituklog mo, Panginoon, ay kalimutan ng kanilang mga sarili at tunay na maglingkod sa iyong bayan, O God. Lord, we just pray as you bless your people, O God, patuloy mong palalakasin ang paghalat ng iyong salita, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang churches, O God. Patuloy mong gamitin ang mga lingkod mo, O Diyos, sa paglaganap ng iyong salita, Panginoon. That every word, Lord God, ay hindi masasayang at sa bawat paghatid ng mga tulong, Panginoon, kalaking nito ang pag-ibig mo, makikilala kanila, O Diyos. Lord, tinataas din namin ang mission team na ngayon ay nasa Bicol, O Diyos. Patuloy namin itinataas sa iyo ang gawain doon. Ikaw ang nagpasimula ng gawain ito at ikaw rin, Panginoon, ang magsusustain. We pray for your people na naroon ngayon, Panginoon. We pray for your protection. We pray for your anointing. We pray for your love that will shower them. And also, O Lord, dalangin namin ang iyong light, Lord God, ang pag-shine sa kanilang mga mukha. Let there be a channel of blessing, Lord God, from children to adults, Lord. Ang iyong pag-ibig, ang iyong salita ay may palaganap, may pangaral, Panginoon, at lahat sila ay tatanggap as they hear the word of God. Lord, dalangin ko na pagpalain mo ang bawat bagay na ipamimigay, O Diyos, na ito ay maging kasangkapan upang mailampit ang mga estudyante sa iyo, Panginoon. Lord, we pray na as they share your word, O God, ang iyong mga salita ay tunay na magtutubo at mabumunga, Panginoon. Pagyabungin mo ang itinanim, Panginoon, sa lugar sa Bicol, O Diyos, at patuloy mo pagpalain ang mga lingkod mo, patuloy mo pagpalain ang pamilya na nag-host, Lord God, ng church dito. Lord, we are your church. Hindi mo ang building. We just pray, Lord God, that you will raise up people, Lord God, na magsasakripisyo at magtunay na magpapagamit sa iyo. Gawain, Panginoon. We pray, Lord God, na ikaw patuloy na magdalaga ng lingkod mo upang mangalaga ng mga kaluluwa na naroon, O God. Lord, hindi mo sasayangin ang bawat salapi na ibinuhos mo, Panginoon. Ito ay magpapatuloy, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, O God. Lord, we just thank you, Lord God, because as we share your word, you are there. Hindi namin kailangan na matakot, hindi kami kailangan mangamba ng aming mga pangkailangan because you will sustain your church, O God. Ikaw rin na magpapasimula, Panginoon, ikaw rin na magsusustain nito. We just pray for Pastor Obed, Lord, na patuloy mo siyang pagalingin, patuloy mo siyang malakasin, patuloy mo ingatan ang kanyang mga kasama, Lord God. We just pray that every smile, every word, Lord God, na lalabas sa kanilang mga bibig, ito po ay magbibigay ng papuri at maghihikayat ng kaluluwa po sa iyong kingdom, O God. We just pray, Lord, na patuloy mo palawakin ang iyong gawain, Lord. Kahit dito sa Taiwan, O God, sa lahat ng dahon ng Taiwan na naroon ang Filipino Ministry ng BIC, Lord, pagpalain mo ang bawat lingkod na pinagamit mo. Let your anointing flow in the name of Jesus as we move forward, as we praise you, as we hope, praise and
angels in heaven, Lord, will visit our place because you are the one, Lord, na nagtalaga ng gawain nito. Ikaw ang patuloy na magpadala ng babae at lalaki na sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Itataas namin sa iyo ang aming pangangailangan. Ikaw ang patuloy na mag-provide. Ikaw ang patuloy na magdala ng manggagawa. Ulang kami, Panginoon, upang yakapin ang gawain nito. Tingnan with your grace, O God. Ikaw, Panginoon, magpapadala. Tulong-tulong kami, Panginoon, at ikaw pa mag-release ng new leaders, O God. We are not seekers. We are workers in the vine, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa sama-samang pagpapanalangin. We know na ang iyong presensya ay naghahari sa amin. We know na ang iyong pag-ibig ay naghahari sa amin. So we have set our hearts, Lord, to listen to your word. We just thank you. We just bless you. Wala pa man, Panginoon, ang tubod sa aming panalangin. Alam namin na ito ay paparating na, Lord God. So we just pray it and we just say, Amen. Amen. Our scripture reading today is taken from the book of James, chapter 3, 13 to 18. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace, loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. This is the word of God. Thanks be to God. Morning po. Good morning. Parang gusto mag-morning. Nakakatuwa naman. Nakakatakot. First time ko po sa Tagalog Ministry. Taipei. Maaring yung iba po sa atin na bago po or first timer or second timer or once a month na dumadalo. Sino ba itong babae? Maikli na ito. Mukhang, hindi lang, hindi ako nag-green. Pwede na akong sabitan ng fruit. Bigay lang ako dapat, tapos mag-white. Sa pansin ko. Mukhang puno. Salamat po sa actually, so 2 taon na po akong ina-assign dito. Kaso, mas malakas po yung boses si ating Nila kay Pastor. Mas ako po ako kay ating Nila kay Pastor. Kaya nandito po ako ngayon. No kidding po. Kailangan po natin magtulungan para po may sulong ang gawain. Amen! So, natutuwa po ako na makasama kayo at sa umagang ito at nagagandahan kahit maitim po yung ating paligid. May nagsabi po naman, ang dark! Natakot yata katulad. Di bali, ate, nasa liwanag po ako, makikita mo po. Yan, sa umaga po ito, ang topic na ibinigay sa amin ay humble heart.
sa Filipino Ministries, para doon sa mga bago pa lang pong dumadalo, ang Filipino Ministry po ay ipinapangaral ang salita ng Diyos by series. So, hindi po kami patalon-talon. We want to study the Word of God by book in every part of the Bible kasi mas nais natin maunawaan kung ano ba ang kahulugan ng chapter na ito, ng verses na ito, ng book na ito. Hindi po tayo hulog-hulog na. So, ang nakakatuwa lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos or ikaw yung naka-assign na mangaral o tumayo dito, like magpakanta, mag-read ng scripture, ikaw yung unang namiministera ng Panginoon. Kaya pag inassign po tayo, huwag tayong matakot, katulad po. Amen! Matagalin po ako takot. Pero no kidding aside, una po tayo namiministeryuhan ng Diyos at una po nangungusap sa atin ang salita ng Panginoon. When I was reading this book, actually one of the favorite book of the Bible ko ay ang Ruth, Book of Ruth. Every time na binabasa ko po yung Book of Ruth, naaalala ko po yung namayapa kong biyanan. Ang tawag ko po sa aming dalawa ay siya si Naomi, ako po si Ruth. Because Naomi and Ruth are magbiyanan. And they are so close. Nung nasa Pilipinas pa po ako, masyado kaming close. Even when I started to live, yung bilang asawa ni Pastor, nakasama ko na po siya hanggang siya ay nawala. Na every tibok ng kanyang puso, mas nauunawaan ko yung sign language niya, yung body language niya. Kaya, yun, wala lang, namiss ko lang sila. Yun, si Ruth. Later, mauunawaan po natin at napakaganda ng topic na ito. Ngayon pala, humble heart. So, to recall, yung pinag-aralan natin nung nakaraan, balikan lang natin yung chapter 1. Sa chapter 1 ng Ruth, mababasa natin doon, I hope na nagbabasa kayo ng Bible, or yung inyong photographic memory ay malinaw pa at natatandaan nyo, no, wala kayong Bible, natatandaan nyo na sa chapter 1, nabasa natin doon na ang family ni Ruth, ang family ni Naomi ay umalis sa bayan ng Judah at pumunta sa Moab dahil nagkaroon ng famine at doon na-experience nila na yung tragedy na nangyari na sa kanilang buhay. Una, ang tragedy ay namatay si Elimelech na asawa ni Naomi. And within 10 years, sumunod naman yung dalawa ng anak na lalaki. So, kaya po siya tragedy. Minsan, may mga tragedy na nangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan kung bakit sunod-sunod. Ako na lang ba yung tao sa mundo na ito na sa akin lahat nangyayari ito? So, yun. So, gano'n ang nangyari sa kanila. And, nung namatay na yung asawa ni Naomi, dalawa niyang anak, by the way, nakapag-asawa sa Moab, nakapag-asawa yung dalawang anak ng lalaki, at ang asawa nga ng isa ay si Orpah, at ang isa ay si Ruth. Si Ruth ay manugang ni Naomi. Nung nawala na lahat, mga lalaki sa buhay ni Naomi, naisipan niya na bumalik sa bayan na kanyang sinilahan. Siguro na pag-isip-isip niya na ano pa bang ginagawa ko dito, hindi naman ako Moabites. So kailangan ko lang bumalik. Maaring mas, sabi nga natin, mas masarap na tumira sa sariling bayan kahit mahirap lang. Di ba? Di ba? Mas masarap na umuwi. Di ba? Parang kalahati lang yung ngiti niyo. Mas masarap na. Parang ayaw niyo umuwi. Mas masarap na umuwi sa sariling bayan. Doon kayak ang pamumuhay. Kahit nasa kubo ka lang, masaya kayo, libre ang hangin. Parang naisip ko yung mga taga-Bicol ngayon, kahit saan sila magpunta, namumulot lang sila. Yung ganon. Simpleng pamumuhay, masarap ang buhay sa kanya. Maaring yun ang naisip nila yung kailangan kong bumalik. Kaso may problema siya in kanyang manugang. So, as a mother, naisip niya rin siguro na paano ko to isusustain kasi katulad niya, balon na rin.
At wala nang mga alaga sa kanila at siya ay isang matanda na at hindi niya kaya na arugain yung dalawang ito. So, to make the long story short, nagkaroon ng paalaman moment sa kanilang tatlo at sinabi nga niya na wala na yung mga asawa niyo, wala na akong anak, wala na rin akong kakayanan na buhayin kayo, sustain kayo, supportahan kayo, pwede na kayong umuwi. Pwede na kayong umuwi sa inyong pamilya. So, una, may resistance, ayaw, kasi nga na-build na yung relationship sa kanilang biyanan, mabuti namang biyanan yata si Naomi. Ayaw muna ni Orpha, but along the way, naisip-isip niya rin na, mukhang ang suggestion ni Mami Naomi ay maganda naman. Baka tama nga siya. Magiging pabigat na rin ako sa kanya, so pwede naman ako bumalik sa amin. So, finally, nag-decide si Orpha na umuwi sa kanyang pamilya at naiwan si Ruth. Si Ruth, ayaw niya talagang bumalik sa kanyang family. And finally, nag-decide siya na hindi. Sasamahan niya si Naomi kahit saan man siya magpunta. So, nung bumalik sila sa Bethlehem, there was a relative of Naomi's husband. Ang pangalan niya ay si Boaz. Si Boaz ay, ang pamilya, by the way, ni Elimelech, ang pamilya nila ni Elimelech sa Judah ay kilalang mayaman na angkan. So, si Boaz ay nanggaling sa mayaman na angkan. So, malayo siyang relative nila ni Elimelech. Pero doon sa Bethlehem, doon na-meet ni Ruth si Boaz. Okay ba? So, yun, review. Nung pagbalik nila, syempre excited. Ikot-ikot si Ruth. Sabi niya, Mami Noemi, baka gusto akong payagan na umikot sa paligiran. Mukhang nakikita ko ang kind of harvest ngayon. So nagpaalam siya na umikot at nakikita niya na may opportunity to gather grain. Dahil nga bago dating sila, maaaring wala pa sila naipon na pagkain o kasangkapan o paggamitan o pagkain sa loob ng kabahayan. At umaandar ang kanyang isip, paano ba kami mabuhay sa araw-araw. Ang kanyang kasama ay matanda, mukhang inangkin na ni Naomi ang responsibilidad na ni Ruth na alagaan si Naomi. Hindi iba, di ba? Common story sa atin. Gusto natin alagaan ang buong bayan. Parang walang nag-react. Gusto natin alagaan ang buong bayan ng Pilipinas. So, hindi siya bago. So, sabi ni Naomi, go, daughter. Go. Pwede kang pumunta doon. Then she left and went glean in the field after the reaper. So, sumusunod siya. Nakikita niya may umaani. So, sinusundan niya yung mga babae na nag-aani ng grain. And it was happened na habang siya'y namumulot, hindi niya napansin na dako siya sa field ni Boaz. And that's the start of our next story. Basahin po natin ito. Chapter. Taisi lang, di ba? Okay, Ruth chapter 2 verse 6 to 13. It says, the foreman replied, tinanong kasi ni Boaz, sino itong babae ito? Parang bago siya sa paningin ko, hindi ko siya kilala, hindi siya registered worker dito. Wala siyang contact sa akin. The foreman replied, she is the Moabite who came back from Moab with Naomi. She said, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and has worked steadily from morning till now, except for a short rest in the shelter. So Boaz said to Ruth, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field and don't go away from here. Stay here with my servant girls. Watch the field where the men are harvesting and follow along the girls. Sabi ng ibang mga ngaral na narinig ko, mukhang na-love at first sight daw si Boaz kay Ruth. Pero wala naman kasi sinabi sa Bible. I have told
the men not to touch you. And whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled. At this, she bowed down with her face to the ground. She exclaimed, why have I found such favor in your eyes that you noticed me a foreigner? Boaz replied, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. See, mas malakas yung sabi ng ibang mga ngaral na love at first sight siya kasi dito, ni-research ni Boaz kung sino si Ruth. Tuloy natin, ang chismis. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. May I continue to find favor in your eyes, my Lord, she said. You have given me comfort and have spoken kindly to your servant, though I do not have the standing of one of your servant girls. Sabi niya nga, hindi siya officially contract worker ni Boaz. Yun! From that verse, chapter 2, verse 6 to 13, makikita natin doon na here we are talking about the book of Ruth, and the whole context ng book of Ruth, makikita natin doon na iba't ibang scenario or iba't ibang yugto ba ng buhay ni Naomi and Ruth. Mayroong tragedy, yun na, namatay yung mga anak niya, tapos ang asawa niya, tapos here naiwan silang tatlong balo, si Naomi, si Ruth, and si Orpah. Tragedy kasi una, nag-decide sila na umalis sa kanilang bayan na Judah, na mayaman, at nag-decide na pumunta sa Moab, and then doon inabutan sila ng famine. And then pagbalik nila, empty-handed na sila. Kumbaga, uuwi ba tayo sa Pilipinas na wala mo lang ipon, daming utang, hindi mo lang naipundar, yung sinimula kong haligi ng bahay, hindi mo lang nabubungan, tapos hindi pa tapos, bumagyo na, yung tipong ganon. So, parang itong Book of Ruth, makikita natin na punong-puno siya ng kadramahan, punong-puno din siya ng pag-ibig, kasi ang latter part niya ay doon na natin mababasa yung love story ni Boaz at ni Ruth. Pero hindi yung love story. Alam ko, gusto niyo marinig yung love story, pero hindi yun ang nakakasign sa akin. Okay? So, dito, malalaman natin yung lesson in life na with God, nakasama natin, hindi tayo empty-handed. So, hindi tayo pababayaan sa ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos na uuwi tayo empty-handed. Physically, financially, empty-handed tayo. But if we will recall the story of Naomi, Ruth, Boaz, or the book of Ruth itself, makikita natin doon that God has provided everything for them. Amen. Even the moral support, even the love, even the care from the community, natanggap nila yon. But there's a negative part of that. Dahil si Naomi as tao, hindi ganon yung pagtanggap niya sa kanilang experiences. Di ba? Parang tayo lang, di ba? May nangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan. Bakit nangyayari ito? Ang nakikita natin madalas negative lang. So, pagka nakaranas tayo ng mabigat na problema or sakuna or matinding pagsubok sa buhay, ang una natin nakikita, maaring parusa ito ng Diyos sa akin. Same with Naomi, yun yung naisip niya. Kaya nga, dun pag pinag-aralan natin ito, nakikita natin na si Naomi, mayroon siyang self-pity sa kanyang sarili or bitter siya sa lahat na napangyayari sa kanyang buhay. Na difficult time siya at nawalan pa siya ng mga katuwang sa buhay. Pero sa panahon ng kagipitan at pait, hindi natin naiiwasan yung magmukmok.
ganun yung nangyari kay Naomi. Nagmukmuk siya, nag-overthink siya. Instead na lumapit siya sa Panginoon, nagtanong, nag-inquire, nais ko, Panginoon, na umuwi na lamang sa bayan, sa sarili kong bayan. Ano ang gagawin ko pag dumating ako doon? Si Naomi, nagmukmuk siya, nagsabi siya, tinignan niya na negative yung nangyari sa kanya at sinabi niya pa sa sarili niya na talaga yata pinanganak ako na may kasamang malas. Hindi lang tayo nag-iisip noon, kahit nung unang panahon pa, nag-isip na nila yun at unang-una nung yata si Naomi. Actually, tinawag na yung sarili niya na si Mara. Pinalitan niya yung, binansagan niya yung sarili niya na si Mara. Sinalubong na siya ng mga kababaihan na excited na makita sila at masaya na nakita silang dumating sa bayan. Hey Naomi, you're welcome! Hindi yon ang, hindi excitement yung sinagot ni Naomi. Ang sabi niya, huwag mo ako tawagin Naomi. Tawagin mo akong Mara. Kasi pinagkaitan ako ng Diyos. That means bitter. Ang Mara ay opposite ng kanyang name na ibig sabihin ay pleasant or pinagpala ng Diyos. Mali yung pagtingin ni, dito matutunan natin na kahit si Naomi na malapit sa Panginoon, minsan na nawawala ang kanyang tiwala sa Diyos at mas nakikita niya yung negative side niya at nakakalimutan niya yung identity niya sa Panginoon. Sometimes nakakalimutan natin yung identity natin sa Lord. That God has called us to be His children. God has called us from the clay. Ginawa niya tayong anak niya. Pinatawad niya tayo, nilinis. At simula nung tinanggap natin siya, anak na tayo ng Diyos. Nakakalimutan natin yun minsan. Kasi minsan, dahil sa pait o sa mga bigat na problema, mas nangingibabaw sa atin yung old self natin. At nakikita natin ang malas ko talaga, ipinanganak talaga ako malas. Sabi ng iba, yung attitude daw ni Naomi towards sa mga kaibigan yung mga babae na sumalubong sa kanya ay isang expression daw ng pagmamayabang. Imbes na sabihin niya na, yes, ganito kami ulit, pinagpala kami ng Diyos, kahit na may nangyaring tragedy sa amin sa Moab, ito pa rin kami, buhay pa rin kami, nagpapasalamat kami sa Diyos na nakita namin kayo muli. Sana gano'n yung reaction, pero hindi gano'n yung naging reaction ni Naomi. Mas nakita niya yung, nakalimutan niya yung identity niya sa Panginoon. She is the child of God. And as a child of God, she has everything. Amen. And as a child of God, the Father will not forget her. Hindi siya pababayaan ng Father. Isussustain ng Father ang kanyang pangangailangan. Hindi po tayo pinakalimutan. Okay. So, in times daw na gano'n tayo, nakakaranas na tayo ng gano'ng overthinking, ano daw yung dapat natin gawin? Una, sige na, subukan niyo. Ano pa na, uuhaw na kayo eh. Pero, sige na, subukan niyo nga. Ako din. Mahirap mag-swallow, lalo na pagkamalaki. Diba? Mahirap is-swallow, lalo na pag malaki. Sometimes, kailangan siyang durugin para smooth ang pagpasok sa lalamunan. At kailangan natin minsan ng pantulak. Mamaya, lalabas yun si Ate Marie ng pantulak. Swallow your pride, sabi ng Bible. Pagka naiisip na natin, nag-overthink na tayo at medyo nayayabangan na sa atin ng Panginoon, we are not grateful anymore. Sabihin natin sa sarili natin, mukhang ma-pride ka na, swallow mo pride mo. Hindi masama ang umuwi sa bayang sinilangan na empty-handed. Hindi kasalanan. Libre ang umuwi sa Pilipinas, right natin umuwi doon. Amen ba? Amen. Swallow your pride. Kasi ayaw natin umuwi kapag wala tayong pasalubong, di ba? Oo. Pagka, oh my goodness. Sabi dito, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.
exalted. Kailangan natin ilunugin ang ating pride at magpakumbaba. Kasi kapag tayo magpakumbaba, itataas tayo ng Panginoon. Amen. Paano gagawin yun? Acknowledge your weakness. Aminin mo sa sarili mo na mahina ako. Ito ang kahinaan ko, ito yung kalakasan ko. At this point in time of my life, mahina ako. Hindi ko to kayang harapin. Sa Ruth chapter 2, at this she bowed. Si Ruth, sabi niya kay Boaz, nung nirecognize siya ni Boaz, okay, you're free to gather grain, kahit anong gusto mo. Actually, nag-express pa ng protection si Boaz sa kanya, di ba? Binalaan siya. Sundan mo lang yung mga babae, huwag ka pumunta dun sa mga lalaki. Tapos kinausap ko na rin yung mga lalaki na huwag kang galawin. Dadaan sila sa akin. Wala. At this, she bowed down with her face to the ground. Ang response ni Ruth, she explained, why I have found such favor in your eyes that you notice me a foreigner. So sabi niya, galing akong Moab. Kilala mo ba ang Moab? Mayaman din kami. Hindi siya nagmayabang, di ba? Hindi niya rin sinabi na, uy, asawa ko ni Noemi. Asawa siya ni Elimelech. Kasama din siya sa angka niya. Hindi siya nagmayabang na yan. Sa akin, naalala ko nun, sa probinsya namin, kapag parang apelido na Mamariente. Ano na yung Mamariente? Mamariente. Kapag kapareho mo ng apelido, sasabihin niya, nagkamag-anak tayo. Pariente kita. Ang tatay mo ay ako ni ganito, pariente tayo. Ganun ang nasa isip ni Ruth dapat kung mayabang siya. Pero hindi yun ang ginawa niya. Siya, ni-recognize niya yung goodness, yung kindness ni Boaz na pinakita sa kanya. So, nag-bow down siya. Si Ruth ay may isang magandang attitude. Maganda yung kanyang attitude towards blessing na kanyang natatanggap. Pwede niya namang sabihin na, panahon na, andyan na si Boaz. May-ari ng field na ito. Kaya ako magpakita ng gilas. Pwede ko sabihin sa kanya, alam mo ba, matagal na akong nagtatrabaho dito. Hindi ako nalilate. Marami akong nakokolet. Hindi ako pabanching-banching. Pwede niya yung sabihin. Ay, panahon na para makilala niya ako, magpapakita ng gilas sa Panginoon. Pwede niyang gawin yun. Pero hindi yung ginawa ni Ruth. Kahit result niya. Next, humble. Acknowledge your weakness. Sinabi ni Ruth, ako'y foreigner lamang dito. Nakikisuyo ako, namumulat ako sa iyong field. Salamat sa favor. Salamat sa kindness ang binigay mo. Acknowledge your weakness. Amen. Wala nang plastic. Next, avoid false humility. Sabi nga, kaya siguro sinabi ng ibang mga ngaral na may kayabangan itong si Naomi. Kasi sabi niya, don't call me Naomi, di ba, sa mga babae. Call me Mara because the Almighty has made my life very bitter. Hindi niya lang yung sinabi na bitter. Sinabi niya pa very bitter. Na sobrang pait yung binigay sa akin. Ang senaryo, sinalubong siya with open hand ng mga kababaihan. Of course, alam naman nila yung nangyari sa kanila sa Moab. Hindi niya na kailangan magkwento. Ito, naglumukmuk pa si Naomi, hindi makaget over. Nag-overthink pa rin siya. So, pwede niyang inisip niya siguro na umalis siya sa bayan ng Moab, ng Judah, medyo pumunta sa Moab, hoping for a greener pasture, pero hindi yun ang nangyari, at bumalik na empty-handed na, nag-iisa na lang sa kanyang buhay. So, paniwala talaga niya sa sarili niya, pinagkaitan siya ng Diyos. So, imbis na magpakumbaba, sinabi niya, huwag mo akong tawagin ng Naomi kasi hamak na ako ngayon. Sometimes, akala natin, nagpapakumbaba tayo, but it's a sign of false humility.
maling pagpapakumbaba. Kasi, hindi naman lahat na bitterness na nangyayari sa buhay natin ay galing sa Diyos. At hindi yun ang nais ng Panginoon. Jeremiah 29:11, ang plan niya sa atin is good life, prosperity. Bago pa man tayo pinanganak, naisulat na yung Jeremiah 29:11, at yun ang perfect plan ng Lord sa atin. Amen. Not bitterness. Amen. So, mali yung overthinking ni. Sabi niya, huwag niyo akong tawagin Mara. Huwag niyo akong tawagin Naomi, tawagin niyo akong Mara, which is the opposite of his name. Because her name means pleasant and lovely. Pleasant and lovely. Naomi believes God has given her nothing but bitterness. Ganun ba tayo? Wala nang ibinigay ang Diyos sa atin na blessing, lahat na lang ay bitterness. Meron pa nga tayo sinasabi minsan, ikaw na lang kasi malapit ka sa pastor. Kaya yung favor nasa sa'yo na, ikaw na lang mag-pray kasi ikaw naman lagi nagsisimba, siguro malapit ka sa Diyos. Pag ikaw nag-pray, pakikinggan ka ng Diyos. Pwede ba yun? Lahat ay pinakikinggan ng Diyos. Amen? Amen. Next, how about Boaz? Si Boaz, mayroon siyang attitude of a servant. Serve others before yourself. Parang si Jesus Christ, sabi niya sa Philippians, but He made Himself nothing. Diba? He's God. Sinless siya. Pero ano nangyari? Siya yung naipako sa krus kahit tayo. Imbes na tayo. Anak siya ng Diyos. Hindi niya deserve yung treatment na binigay sa kanya ng tao. But He made Himself nothing, taking the very nature of a servant. Namatay siya na parang isang alipin. Honor one another. In Ruth 2:11 it says, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with the people you did not know before. Si Boaz, sabi niya ganun, kilala kita. Alam ko ang sakripisyo na ginawa mo. Alam ko ang paghihirap na ginawa mo for Naomi. Hindi mo siya kamag-anak, pero pinaglingkuran mo siya, iniingatan mo siya, at inaaruga mo siya ngayon. Boaz, upon checking, he learned the background of Ruth. So, inalam niya kung sino ba itong Ruth. Inalam niya yung birthplace, inalam niya yung relationship with Naomi, and he discovered that he really owed Ruth self-sacrifice and loving kindness toward her mother-in-law. Si Ruth, pinakita niya talaga itong pagsasakripisyo at pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang ganan. And he proceeds to explain exactly how much notice he has taken of her. He is showing her that he understands the magnitude of what she's done. Sabi niya kay Ruth, huwag ka na magpaliwanag. Alam na alam ko yung nangyari sa'yo. Yung kahirapan na pinagdaanan mo sa buhay, ang pagsasakripisyo mo, and you deserve a kind treatment. Yun yung sinabi niya kay Ruth. So, ibinibigay ko lang sa'yo yung kind treatment kasi you deserve all this. Amen ba doon? Amen. Alam ni Boaz ang status quo ni Ruth. May pwede naman yung sabihin kay Ruth na, hey, foreigner ka. Hindi ka namin kababayan. Pwede ka nang umalis. I don't care kung sino si Naomi. Anyway, patay na sa Elimelech. Pwede ko na siya ignore. Pwede ko na siya sabihin na hindi na kita kamag-anak ngayon. At saka, higit sa lahat, malayo ko lang siyang kamag-anak. Pwede niyang gawin yun. But,
Boaz's heart has a servant heart. He Amen. wants to honor the sacrifices of Ruth, ang kanyang paghihirap, pagsasakripisyo, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kindness na ipinakita sa pamilya ni Elimelech. Amen. Amen. What a kind of heart. Amen. What a kind of heart. And most of all, honor God. I believe Boaz is a God-fearing man. He did all this hindi lamang para i-treat si Ruth, i-bless si Naomi, higit sa lahat, ginagawa niya ito dahil sa Panginoon. Alam niya ang Panginoon, and He knows na ang lahat na meron siya ay galing din sa Diyos. Sabihin niyo nga, ang lahat na meron ako, galing sa Diyos. Amen. so we have to share. Amen. We have to be kind to others. We have to serve one another. We have to love one another. Amen. Honor God. May you be richly rewarded with the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Look at this. Observe natin. Si Boaz, paano ba? Minsan kasi mali yung structure ko na sa Tagalog. Nakuha na ni Ruth yung believe na si Ruth kay Boaz. No? Believe na si Ruth kay Boaz. Pwede niya nang sabihin na, ang galing-galing mo naman, ang bait-bait mo naman. Pero, ito, yung honor, yung papuri, ibinigay pa rin niya sa Diyos. That Boaz has become an instrument of God's mercy, of God's blessing, of God's goodness, of God's love. Amen. In-express sa kanila ni Amen. Noah. Sabi niya doon, Naomi, sabi niya doon, may you be richly rewarded with the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Sabi ni Boaz, pagpalain ka nawa, gantihan ka nawa ng Diyos sa lahat ng ginawa mo kay Naomi. Ang pagsasakripisyo mo sa Kanya, nawa ibalik ito sa iyo ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, dahil sa akin, mapagpala ka. Hindi niya pinoint yung glory sa Kanya. Itinuro niya na ang sources ng lahat ay ang Diyos. Amen ba doon? We could be, as we serve people, as we share blessings, that could be a good vessel to point people to God. As we serve people, as we share our blessing, as we share the goodness that we are experiencing in life, we could point them to God. Nagiging instrument tayo ng blessing ng Lord, and this is the best opportunity na maipakilala natin ang Lord sa bawat isa na hindi Amen. Amen. There's a lot of opportunity of sharing the gospel. Hindi lamang preaching, hindi lamang shouting sa street ng magsisira kayo, makasalanan kayo. Hindi lamang doon. Showing kindness and love, acceptance to other people ay isang paraan na maipakita na tayo indeed ay mga anak ng Diyos and God is loving. Nakikita yun sa atin. Amen. As we love people. Next, submit. Submit your will. Sa Matthew, sabi niya doon, yet not as I will, but as you will. Minsan, ang pagpapasakop at pagsuko sa Panginoon ay ito yung higit pa sa pagsabi na, sige, okay na ako, sinabi mo. Hindi. Ang pag-surrender ng ating buhay sa kalooban ng Diyos ay katulad ng pagsabi na wala akong kakayanan. Parang ikaw na lang magmamay-ari ng buhay ko. Kahit anong gawin mo, susundin ko. Kahit anong sasabihin mo, gagawin ko. Yes.
Amen. Sinabi niya yun, di ba? Sa Ruth 1:16, don't urge me to leave you or turn back from you. Sabi niya, Ruth, huwag mo akong pilitin. Where you will go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Yun yung pagsuko. Ano nangyari dito kay Ruth? Moabite siya, sasama siya kay Naomi. Tapos, ang sabi niya gano'n, sasama ako sa'yo, tinanggal niya na yung pagkatao niya, lahat ng pagkatao niya, even yung religion niya. Sinakripisyo niya. Inignore niya yung sarili niya. Yung pagpapasakot at pagsuko sa Panginoon ay higit sa pagsabi o pagpayag sa kasama mo kung ano ang gusto niya mangyari. O higit pa ito sa pagsabi na nag-give way ka lang. Surrendering our life to God is allowing Him to move in our lives. Na siya na bahala. Kahit anong gawin mo, kahit maging mabuti ang karanasan ko o mapait, bahala ka. Sinuko ko na sa iyo ang buhay ko, may tiwala ako na gagawin mo ang nararapat para sa akin. Kaya ba natin? Amen. Wait. Yes. Yun yung surrendering life. Surrendered life to God. Amen. Naalala ko, ito, ano na to, gas-gas na istorya ng tawanan. Kinuwento ko sa kanila kung paano ako tinawag. Of course, hindi ako tinawag dahil asawa lang ako ni Pastor Olet. Bago pa man kami mag-boyfriend, meron na akong panawagan sa Panginoon. Pareho kaming dinidisciple ng same disciple. We work together in one ministry. Pero hindi ako nakiride doon sa calling niya. I have my own calling from God. I was confused then. College student ako kung ano ba talaga. Actually, yung kapatid ko na nagpaaral sa akin, nagagalit siya. Kasi mas laman ako ng simbahan isa sa bahay. Siyempre sa atin, Muslim nagpapaaral siya, may karapatan sa'yo, di ba? Oo, at siya ang nasusunod. Gusto niya, pag-stay ka sa bahay, pag walang pasok, maglalaba ka, magluluto ka. Pero, sa church kasi, ang holiday ay opportunity to serve. So lahat kami na estudyante ay pag walang pasok sa school, tumakuha kami at ano kami lahat sa church. I have this passion to serve God at young age. College student ka lang. By the way, ka-schoolmate ko si Ate. Pero hindi kami nakikita doon. Kasi hindi ako nakikita sa Adamson. Nakikita ako sa PUP. Doon nag-aral. Hindi siya sinusundan. Doon nag-aral si Pastor. Hindi siya sinusundan. Doon lang ako, doon lang yung puso ko na maghikayat ng baguhan. Doon ako ginamit ng Lord sa campus ministry. So I was confused na, ano ba talaga Lord? Malapit na ako graduate. Pero yung heart ko, not after graduation, ang plan ko is not to find work, but to serve God. Tapos, ito, ang masama pa, inaasahan ako sa family ko na i-support. Alam mo na, pagpaaral ka, kailangan magbalik ka ng utang na loob. Diba? So, inaasahan ako. So, nahihirapan ako magpaalam. So, pag sabi ko ganun, Lord, kung magsuserve ako full-time sa ministry, alam niyo, walang pera sa church. Walang sweldo. Next chapter na yung pamumuhay namin bilang mag-asawa. Pero yung pagtawag sa akin ng Panginoon, clearly, I was sitting on the jeepney at tinugon ng Diyos yung aking sagot na paano ba? Paano ako mabubuhay kung maglilingkod ako sa iyo? Sa Isaiah, sa 41, sabi ng Lord, huwag ka matakot. Dahil ako mismo, aking kanang kamay ang siyang hawak sa'yo. So, with that assurance, yung disciple ko na makulit na nagtatanong sa akin, sino ka na after 5 years, binalikan ko siya. Sabi ko, after 5 years, I will be
Hindi ko alam kung preacher ako or but leaning ako sa teaching ng kids. In 5 years, I will be teaching people. Pero hindi ko gusto na tuloy dito sa Pero kahit kasi hindi mo gusto, ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon kasi tinatawag ka niya. So yun po yung kwento. Hindi ko ako nakilay doon sa panawagan ko. May panawagan siya, may panawagan ako at pinagtatulan ko kami. Nung nagkaroon kami ng prayer partner sa community, meron siyang kaibigan. Yan si Pastor kahit saan magpunta yan, nakakapulot ng kaibigan. Familiar yung mukha niya sa kali kasi pakalat-kalat ko yan sa kali sa Pilipinas. So, minsan naiilang na lang ako, babatiin siya, ako hindi. Kasi mas kilala siya. Gusto! Sino ba po? May dinala siya na si Kuya Steve Sir na ay isang manager ng GMA. Ang sabi niya sa akin, you are born pastor's wife. You are born to be a pastor's wife. Kasi mayroon daw, dalawang klase ng pastor's wife. Born and made. You are born to be a pastor's wife. So yun daw. So yun, ganun ako tinawag ng Panginoon. Surrender. Takot ako, hindi ko alam kung, sabi ko nga, kung ito, papayag ako dito na maging asawa ko, Pastor, siya kaya kami walang sweldo, paano kami mabubuhay? Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot, kasi ang kamay ko mismo, ang kanang kamay ko mismo, ang siyang mag-iingat sa iyo. So, yun, sumuko ako sa Lord. Ikaw, sige, surrender ako. Nag-full time po ako sa Lord. Nung kinasal kami, sabi ko, bahala ka dyan. Basta ako, full time ako. And it's just so happen na nagpapasimula kami ng gawain. One prayer partner to another, nagpa-pop up lang po siya. Pagkagawain ko ay gawain ng Panginoon, hindi siya nawawalan. God sustains His change. Kaya huwag tayo matakot maglingkod sa Panginoon. Ang need sa church, need lang yan. Kaya ng Lord. Kaya ng Lord. Ang hinaasahan ng Lord sa atin, a surrendered life. A surrendered will. A surrendered will. Surrendered will kasi meron din akong pangarap nung sabi ko nga nun, pagka-graduate ko kasi I was raised by the way, yung childhood ko ay hindi masaya at katulad din na yun, meron din akong bitterness sa mom ko, sa nanay ko. Sabi ko, nangarap ako ng mataas na pangarap, hindi para sa sarili ko, kundi para gantihan siya. Sabi ko, pagkatapos ko mag-aral, maghahanap ako ng trabaho sa Maynila, yun yung greener pasture natin, di ba, Maynila. Pag nakapagtrabaho ako, gusto ko doon sa pinakamataas na building sa Makati pa yun yung pangalan ko. Kasi pagka social daw sa Makati nagtatrabaho. So gusto ko doon din ako magtatrabaho kasi sasamparin ko ng pera yung nanay ko. Yun yung pangarap ko. Meron akong favorites. Pero it's not God's will. Surrender will to God. Surrender your will. Gusto ko magtrabaho. I graduated psychology. Nasa Far Eastern Broadcasting Company na ako. Pina-adopt na nila ako. But here is God calling. Sayang naman yung sweldo, Lord. Christian company naman to. Alam niyo yan? FEBC? Yeah. Christian company naman to. Nandun ako sa counseling department. Ako po yung sumasagot ng mga letter ng mga nagpapa-counsel. Maganda na yung status. Pagka-graduate, start na ako. Pero hindi yung akla ng God. Yung sweldo, kaya ibigay na ako. Surrender will to God. All of our lives sa Metro Manila as a pastor, ministering to children, mga scavengers, wala kami ginawa ni pastor kundi magbigay. Sa 50 na love gift na matatanggap sa church,
500 ang ibibigay sa mga nag-aaral. Imbes sa kami ang tatanggap. Saan ang gagaling yung mga ito? Hindi sa sarili namin bulsa, kundi sa bulsa ng Panginoon. Everything was provided. Sabi ko noon, ito kinwento ko kay Andy. Dati, nagtanong ako sa Lord, kami nagbibigay, paano naman kami, Lord? Tinanong ko yun sa Lord, paano naman kami? Sabi niya, ang galing, no? Dati, kayo nagtatanim. Ngayon lang kayo nagtatanim. Ang tagal. Ang tagal mong pinag-amin ng Panginoon. Basta, surrender the will to God. In His time, He will bless you. He knows when it's that perfect time. There's a time of harvest. There's a time of harvest. Amen. Just surrender your life to God. So kung maaari, nangungusap ang Lord sa inyo ngayon to serve God, say yes. Huwag ka na mag-isip, huwag ka na magdalawang isip. Say yes. Mas masarap po maglingkod sa Panginoon. Amen. Before you minister to people, ikaw muna ang minister. That kind of experience ay walang katumbas. Amen ba? Amen. So, pambihira itong karanasan. Pambihira siya. Next, seek God's will. Of course, hindi naman kaagad-agad na sinabi ni Ruth kay Naomi na, sige, kahit anong gusto mo, basta ka pumunta, doon ako. Alam ko, nag-pray siya. Hinanap niya rin yung kalooban ng Lord. Ang tagal mo rin naghanap, ha? Sabi ko, Lord, saan ba kami? Saan mo kami dinadala? Dumating pa sa panahon na tumakas ka na sa Panginoon. Ayaw na namin ito, Sir, maglingkod. Out of disappointment. Sa gawain ang daming disappointment. So kung gusto mo maglingkod sa Lord, sinasabi ko sa iyo, maraming disappointment. But, God's will, ang kalooban ng Lord ay gagawin. Amen. Sabi niya, I will do whatever you say. Nag-search si Ruth. Hinanap niya yung kalooban ng Lord. May mga panahon na sa pangyayari na sa buhay natin, tahimik ang Diyos. Tama ba? May tinatanong tayo sa Panginoon and no answer. Tandaan niyo po ito. Silence doesn't mean no. No doesn't mean not at all. Sometimes it means wait. Nahilig tayo sa Diyos, no answer. Minsan hindi naman yun sinasagot. Pero hindi ibig sabihin na ini-ignore ka na ng Diyos. Ang sinasabi niya lang, this is not the right time yet. Yun ang nais na sabihin ng Lord. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi nasusunod yung gusto natin. Pero ito tandaan natin. If God is silent to some of us, or sa atin mismo, amidst the tragedy or difficult situation, we ought to keep in mind that during exam, ang teacher ay tahimik. Tama ba? Pag nagtitake tayo ng exam, tahimik si teacher, hindi siya nagdadaldal. Hinahayaan na tayo na ma-solve yung problem sa papers natin. God is our teacher. Amen. He will teach us what to do. Amen. What He wants from us is to surrender ourselves to Him. Our will. I will. Gusto ko. Dun sa binasa kanina na Bible verse, sabi nga doon, who is wise and understanding among you, let him show it by his good life. By deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor fear, envy, and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth, because such wisdom
does not come from God. It's unspiritual. Tapos, ang sabi niya doon, ano daw yung true wisdom? True wisdom, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and evil patience. Alam mo yun, si Naomi, kung hindi siya sumuko sa Diyos, siya ang talo. Maaaring hindi niya naranasan yung blessing towards yung chapter 4, 3 and 4 ng Book of Ruth. Maaaring hindi niya naalagaan yung apo niya kay Ruth. Maaaring hindi niya na-witness kung paano naging abundant si Ruth nung ikinasal niya siya kay Boaz. Nung nagpatuloy lang siya naging bitter. Tandaan natin, pagka kinikip natin yung bitterness sa heart natin, tayo ang talo. Talo, physically, anong nangyayari? Hulubot mukha mo. Tayo na nakaliwi. Tapos marami kang kaaway. Kasi mainit ulo mo, irritable ka. Lahat ng kaharap mo, kaaway mo. Ikaw talo. Next, namimiss mo yung opportunity na ibinibigay sa'yo ng Lord. Namimiss natin yun pagka nakikita tayo ng bitterness. So what shall we do? We have to surrender our life to God, our will. We have to wear a cloak of humility. What is cloak? Yung, alam mo yun, yung naalala ko nung sinipon ako, hindi ako makahinga, barado ilong ko, sabi ka rin, magsuot ka. Yun ang exactly na picture ng cloak of humility. Magsuot ka, pumasok ka dun sa ilalim sa loob ng humility. Balutin mo yung sarili mo ng humility. Because wisdom is found in humbling ourselves, not exalting ourselves. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, humble ako ah. Hindi pwede yun. Humble. Consider others better than you. Amen. And recognize the goodness of God sa buhay natin. What we have now ay galing sa Panginoon. Ang lakas, ang buhay, ang lahat na naipundan natin, mismong trabaho natin ay galing sa Lord. So, humble. Tamayama. Godly wisdom is pure. And it's submissive. And it's peaceful. And it's merciful. Kung sinasabi mo, oh, galing po sa Lord, then it should be beneficial to other people. Hindi lang siya sa sarili mo. Hindi siya self-serving. And lastly, just like Ruth, we are to deny ourselves and seek what is right. Si Ruth, hinubad niya na lahat. O, hindi na ako mawabay. Pagmamay-ari na ako ni Naomi. Nung ginawa niya yun, she experienced blessing upon them. Let's pray to God. Lord, we thank you for your word. So touching na nakikita namin ang mensahe mo na you are there every time in good or in bad situation. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang laging guide namin. Palagi mo kami iniingatan, palagi mo kami ginagabayan, palagi mo kami kinocomfort. Ang iyong mga kamay ay palagi nariyan sa lahat ng oras. We are your children, and you love us. You provided everything for us. Salamat, Panginoon, because we found a jewel in our lives, and that is you, Lord God. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Ibinigay mo ang buhay mo. Inari mo ang iyong sarili as a servant. And wala kang dahilan upang magmalaki sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat. Good and bad situations na nararanasan namin sa buhay. Dalangin lamang namin, Panginoon, na sa patuloy pa namin paglakad sa iyo. Make us humble. Make us strong. Give us wisdom, Lord. And help us to serve people. And by serving people, we are honoring you. Amen. We thank you, Lord, for this opportunity to serve you. We thank you, God, for the opportunity to show
to the world that we are your children. Amen. Thank you, Lord, for using us as a vessel of your honor, Lord. We just give you praise, we just give you honor, Lord. In Jesus' name. Amen.